Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong tumataas na presyo ng bigas sa palengke. Ngayon, may ginagawa namang ah, paraan ang gobyerno para bumaba yung presyo ng bigas. So, ano-ano ba itong ginagawa ngayon ni President Marcos para matugunan yung problema natin sa pagmahal ng bilihin, partikular dito sa bigas? So, ito, naglabas ngayon dito si President Marcos ng kautusan na magiging epektibo September 5. So, bago ko ipaliwanag, panoorin muna natin itong balitang to. Sa darating po na Martes, mas mura na dapat ang bigas sa mga palengke dahil sa price cap ng Pangulo. Tingin naman ng NEDA sa pagmahal ng bigas, may mga nananamantala at nirarason daw ang epekto ng El Nino, kaya kulang ang supply. Nakatutok si JP. Alam nyo, yung problema dito sa bigas natin sa Pilipinas, ay hindi na rason yung El Nino eh. More on, may nananamantala talaga sa presyo ng bigas. Andyan yung una-una yung hoarding, yung pag-i-import na naman ng bigas. So, nakaka-apekto yan sa mga presyo. Ngayon, yung gagawin ditong price ceiling ni PBBM, hindi natin alam kung ano magiging epekto nito. So, aabangan natin sa mga susunod na araw kapag naging epektibo na yung price ceiling niya. Sorian. Epektibo na sa Martes, September 5, ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng mandated price ceiling o price cap sa bigas. 41 pesos sa isang kilo ng regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Pero sa Mega Q Mart sa Quezon City, mahigit 50 hanggang mahigit 70 pesos ang bentahan ng bigas. Ayan presyuhan ng bigas sa palengke. Ang pinakamura is 52. Ngayon, kung susunod lahat sa utos ni PBBM na gawing 41, so 11 pesos ang masisave ng mga mamimili natin sa bigas. Ang tanong na lang dyan is kung susunod ba talaga lahat dun sa kautusan ni PBBM na price ceiling na 41 hanggang 45 pesos. Kasi kung makikita nyo, pinakamahal 60. So, medyo masakit na sa bulsa yan. Kaya, sana lang, sumunod yung mga nagtitinda ng bigas kay BBM. Kung dati bumibili po ng halimbawa, isang sako, naging kalahati, naging 10 kilo, naging 5 kilo. Oh, ngayon, minsan 2 kilo na nga lang po binibili ko. Ayun, kung mapansin nyo, meron pang 70 pesos na bigas. So, malaking tulong sa mamamayan yan kung may pagtutupad yung price ceiling ni President Marcos. Baka by Monday po, makasunod kami sa presyo yun dahil may isang supplier po kami tinawagan na nagsakripisyo para lang ma-meet namin yung 45 na yon. Sakripisyo siya, sakripisyo din kami. Pero Ito medyo napuna ko lang. Kung maririnig yung sinabi nung in-interview ng babae na yon, nagsakripisyo raw yung supplier na kukuhanan nila para lang daw makasunod sa kautusan ni PBBM. Kung kaya naman pala, bakit ganun kamahal yung presyo ng bigas? So, para sa akin ibig lang sabihin yan, talagang may nagmamanipula na kaya namang ibaba yung presyo ng bigas kasi may stock naman talaga. Wala namang sinasabing kulang sa stock ang Pilipinas sa bigas. Talagang meron lang nananamantala. Kasi kayang magsakripisyo eh. Imposible naman na magsasakripisyo ng mga negosyanteng to na palugi para lang makasunod. Meron pa rin silang kita. Talagang iniipit lang nila yung stock nila para manipulahin lang yung presyo. 'Di ba? Medyo isipin natin ng konti, medyo lawakan lang natin yung pinaka senaryo nitong pagtaas ng presyo ng bigas. sabi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, tiyak daw na mamamroblema ang maliliit na negosyanteng umaasa sa pagbebenta ng tingi-tinging bigas sa palengke.
talagang sila ang unang tatamaan dyan. Lalo na yung mga nasa mga tinda-tindahan lang, sa mga sari-sari store na nagbebenta ng tingi-tingi, pa 1 kilo, kalahating kilo. Siyempre, paano man naman nila ibibigay ng 41 pesos per kilo kung ang kuha nila is mas mataas naman doon? Halimbawa, pinakamurang makuha nilang bigas is 50 pesos. Ibibenta ba nila ng 41 pesos yun? 'Di ba? Hindi sila makasusunod. Pangalawa, hindi naman siguro mapupuntahan yan ng mga inspector or kung sino mang pwedeng mag-check kung sumusunod talaga. Kasi mga nasa loob-looban ng mga skinita yan eh. Siyempre, iba yung presyo na kuha nila sa labas sa pagbebenta nila. Kung kuha nila 50 pesos, alam naman, tutubuan nila yung at least 2 piso, 52. So, ganun pa rin. Medyo hindi yata makakasunod lahat. I think yung nasa palengke medyo 50-50 pa siguro. Agok din daw ito sa kitaan ng mga magsasaka lalo't malapit na rin ang anihan. Ang maaaring maging resulta niyan, mawawala ang bigas sa palengke. Talagang obligadong ibaba yung pagbili ng palay sa mga sasaka. Ano? Para Isa pa yan. Ang talagang tatamaan ng todo dyan, yung mga nagtatanim ng palay. Biruin mo, bibilin sa kanila na napakamura. Tapos ibebenta ng ganyang kamahal. 'Di ba? Ang mga magsasaka hindi na kumita. Ang kumita lang mga negosyanteng middleman. Hanggang dun sa nag-stock, sila lang ang kumikita. Pero yung mga magsasaka, wala. Olats. Ito dapat ang tulungan ng gobyerno, yung mga magsasaka. Para mas dumami pa yung supply natin ng bigas. Sila, ganahan sila magtanim kasi tinutulungan sila ng gobyerno. di raw magkalituhan at magkagulatan sa mga tindahan ng bigas, pinulong ng DILG, MMDA at mga opisyal ng iba't ibang LGU upang matiyak na maipatutupad ang EO39. Sa ating mga empleyado ng City Hall sa palengke, yung mga market masters natin, na ayon dito sa batas, ito yung Price Act of Republic Act number 7581, na tumulong sila. At huwag silang gagawa din ng kalokohan. Yan yung mahirap, di ba? Sa kanya nanggaling, tumulong sila. Ang inuutusan na tumulong ay yung mga magpapatupad lang. Pero ang pinakaugat lang naman ng problema na dito sa bigas, eh yung sobrang pag-import, yung mga tawag dito, yung mga nananamantala. 'Di ba? Yun ang dapat nilang hulihin. Yung mga nag-overstock, hinuhoard yung mga bigas, yun ang dapat ang gawin, yun ang utusan nila. Hindi yung utusan nila na manghuli ng mga hindi sumusunod dito sa price ceiling. Dapat pagtuunan nila ng pansin yung panghuhuli dito sa mga nag-hoard ng bigas. Lalo na sa mga mga smuggler. Yan dapat pagtuunan nila ng pansin dyan. Kahinang peak coffee sa gobyerno, hanggang 2 buwan lang ang price ceiling o price cap. Temporary lang po ito at as soon as mag-stabilize yung presyo at papasok na rin po yung harvest season natin, tatanggalin na rin ulito. Isa pa yan. Although, sabihin natin 2 buwan. Yung 2 buwan nakita na yan, malaking dagok sa mga maliliit na negosyante yan ha. Hindi yan, isang araw ka nga lang malugi sa negosyo mo, medyo iindahin mo na yung pa 2 buwan. Di ba? Tuloy. Sabi ng DTI, ang tunay na target daw ng kautusan ng Pangulo ay hanapin ang mga rice hoarder o yung nag-iipit ng supply ng mga bigas. Dagdag ng NEDA, ang pagmahal ng bigas sa mga nagdaang linggo ay indikasyong may mga nananamantala at ginagamit na rason ang epekto ng El Nino. Diyos ko, ang tagal ng problema ng bigas ng Pilipinas. Ilang presidente na dumaan dyan. Ang pinaka-main problem talaga dyan is yung pag-hoarding, tsaka yung mga smuggler, tsaka yung kulang na suporta sa mga magsasaka. Di ba? Tingnan nyo, base na nga sa report, kumukonti na lang din ang nagtatanim, konti na lang din yung pinagtatanim kasi dinidevelop na lang maging subdivision dahil binibenta na lang ng mga magsasaka yung mga taniman. Kasi nga, lugi eh.
magtatanim sila at bibili lang ng mura. Ang bibili ng mura, yung middleman. Dati sa palengke, ubod ng taas ng presyo. Diba? Ang mas kumikita, yung middleman, hindi yung mga magsasaka. Yan ang pinaka-main problem natin dito sa Pilipinas. Kulang sa suporta, kulang sa tulong ang mga magsasaka natin. Tapos gagawa sila ng dahilan na dahil sa El Nino. Oo, nandyan na, El Nino na yan. Ilang taon na ba tayong nakakaranas ng El Nino? Diba? Hindi pa ba sigurado naman yung mga magsasaka nakapag-adjust na. Ang kulang lang talaga sa atin dito, suporta ng gobyerno para sa mga magsasaka. Para palabasing kulang ang supply kahit hindi raw talaga ito nangyayari. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Kung mapapansin nyo, di ba dati pa, nagkaroon na nga ng farm to market road. Anong nangyari? Nakukurap pa yung budget dyan. Hindi naman talaga totoong natatapos yung farm to road project. So, paano may ibababa yung mga paninda or tulad yan, yung mga bigas mula sa mga probinsya papunta rito sa mga pamilyan, especially sa Metro Manila. 'Di ba? Yung mga gulay. Kung wala namang farm to road, ang nangyayari, iikot pa sila, gagastos ng gasolina. Siyempre, alangan naman di mo idagdag yung presyo mo sa gasolina do sa presyo mo ng bigas. Siyempre, idadagdag mo yun. Ang pinaka-main problem talaga sa Pilipinas, kulang sa suporta ang mga magsasaka natin. Yan ang dapat pagtuunan ng gobyerno natin. Hindi ko sinasabing kasalanan to ni Pangulong Marcos ngayon lang. Dati pa yan. Talaga hindi lang napagtutuunan ng pansin yung mga magsasaka natin. Dahil maraming mga negosyante sa atin ang mas kumikita, especially smuggler yan sa pag-i-import. Gusto nila mag-import. Dahil dyan sila kumikita. Ang nangyayari, wala. Talo ang Pilipino. So, abangan natin kung anong magiging epekto nitong price ceiling ni President Marcos sa mga susunod na araw. Yun lang po sa ngayon. Salamat.